Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makakarelate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Empress, the Star, the Three of Wands, and the Ace of Swords. Okay. So, yung iba sa inyo, maaaring merong matutupad na mga pinapangarap ninyo or gusto ninyong mangyari when it comes to your love life, okay? Parang kung may inaantay kayo na communication message from somebody or pag-admit ng katotohanan, parang maliwanagan yung mga bagay-bagay between the two of you, pwedeng mangyari yon. Kung inaantay ninyo na mabuntis kayo, pwede rin yung mangyari. Kung inaantay ninyo na magkaroon ng development doon sa relationship ninyo or maybe to take your relationship into the next level, may possibility din na mangyari yun. Okay? And then we have here the Nine of Cups again. Nine of Cups, the Star, they both talk about wishes coming through. And then we have here Justice. Parang deserve mo daw yan. Okay, parang makakamtan mo na kung ano talaga yung nararapat na makamtan mo. Pagkaantay-antay mo. And then Two of Wands. And then we have here the Hierophant. So, it can be a committed relationship. Pwedeng ikakasal na kayo. Ganyan. Anything na pinagplanuhan ninyo before, maaari na itong mangyari. Okay? And then we have the Eight of Wands. Again, it talks about progress, movement. Okay? And then we have here the Queen of Wands, the High Priestess. And then we have here the Three of Cups. Okay? So, pwede rin na kung naghiwalay man kayo nitong tao na to, may chance na magkaroon kayo ng reconciliation or reunion. Okay? High Priestess, maybe ang sinasabi dito, mas nagiging confident ka sa tao na ito or sa relationship ninyo. Parang sure na sure ka na something good will happen and may magandang patutunguhan yung relationship ninyong dalawa. Okay? And then Ten of Pentacles, ibig sabihin yan is having yung parang happy kayo in all aspects. Okay? And then we have here the Nine of Wands and then the Six of Wands. Parang yung pinaglaban mo nun, pinanindigan mo nun, ganyan, pwedeng you will get rewarded for it. Okay? Parang nagkakaroon ka dito ng achievement. Okay? And then we have the Two of Pentacles, the Ace of Wands. So, pwedeng magiging busy-busy kayo dito sa inyong love life or sa inyong sex life. Pwedeng mas nagiging intense siguro yung connection ninyo sa isa't isa. Kaya busy kayo sa isa't isa. Okay, and then we have here the Four of Cups. Ayan, na-mention ko na. Because miss ninyo yung isa't isa. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod
na mga araw. So, we have here the Fool, the Ten of Pentacles, the Two of Pentacles, and then we have here the Temperance card. Okay. So nakikita ko dito, parang there's going to be a new beginning, okay, sa inyong relationship. Pwedeng magkakaroon ng balance, harmony dito sa relationship ninyong dalawa in the next couple of days. Parang mas magiging carefree, worry-free, ganun. Medyo parang smooth sailing or walang problema, kalmado lahat. Okay? And then we have here the Sun, and of course, bukod sa kalmado, masaya rin. Parang ang liwanag, ang bright. Okay, ang positive. Okay? And then we have here the Queen of Cups. And then we have here the Four of Cups. And then we have the Death card. Okay, wait lang po, namatay yung ilaw. Okay, so as I was saying, parang napaka-positive, okay? And then, Queen of Cups, yung tipong damang-dama mo talaga yung pagmamahal. Damang-dama mo yung pagkasabik or yung pagkamis sa iyo. And parang feeling mo nagkakaroon ng mga pagbabago rin doon sa partner mo. Okay? And then we have here the Moon. And then we have here the King of Cups. So, pati siya. Okay, Ace of Pentacles. And then we have here the Six of Swords. Again, it's talking about positive changes. Ace of Pentacles, it talks about yung mas nagiging stronger yung relationship ninyo. Mas nagiging committed kayo sa isa't isa. And of course, mas minamahal ka niya dito. And then we have here the Moon. The Moon pwedeng siguro nabigyan na siya ng naliwanagan na siya sa kung ano yung feelings niya talaga sa iyo, naliwanagan na siya sa anong dapat niyang gawin in the relationship, kaya tipong nagkakaroon na siya ng pagbabago. Okay? And then we have here the King of Wands, the Nine of Swords, and then we have here the Knight of Wands. Okay. So, base sa mga barahan na to, parang nagiging mas passionate siya siguro sa'yo. Merong parang some kind of guilt. Merong some kind of basta nakukonsensya siya eh. Hindi ko alam kung anong ginawa nito sa'yo before, kung may kasalanan siya sa'yo. Pero pwedeng ito yung paraan niya parang to make amends with you. Or siguro pwede na rin na since hindi nga siya matahimik sa kung ano yung ginawa niya sa'yo, eh bumabawi siya. Okay? And then we have here the Ten of Wands, the World card, and then the Hangman. But ang ano ko lang dito is, ang tanging problema nyo lang din siguro kung halimbawa na long distance relationship kayo. Kung long distance relationship kayo, maaaring yun na lang yung humahadlang sa relasyon ninyo para magkaroon ng yung talagang progress. Okay? Because of the distance between the two of you, parang nakahang kayo. Doon nanggagaling yung mga problema ninyo sa relationship. Pero kung isa-set aside mo yung distance between the two of you, okay naman. Ngayon, kung hindi naman kayo long distance relationship, it can just also mean na tipong parang it's the end of the chapter wherein there's a lot of problems in your relationship. Kasi nga nagkakaroon ng mga positive changes. Okay, maybe
You both learned how to look at things at each other's perspective, parang ganyan. Kaya mas nagkakaintindihan kayong dalawa kasi nakita ninyo kung saan nanggagaling, kumbaga yung mga emosyon, yung mga salita, or yung mga iniisip ng bawat isa. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra sa mga susunod na mga araw. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. So we have here the Emperor, the Chariot, the Five of Pentacles, and then we have here the Justice card. Okay, may paparating sa inyo na tao na maaaring inabandon na kayo, nilayuan kayo, ginose kayo before. Okay, malaki yung possibility na yung tao na ito ay pwedeng Aries, pwedeng Cancer, pwedeng Taurus and Libra. Okay, so sa kanyang pagdating or pagbabalik, maaaring aminin niya sa'yo yung rason kung bakit kanya ginost. Okay, yun nga lang, medyo may mga bagay siya na hindi pa rin totally na ino-open up sa'yo. Parang hino-hold back pa din niya yung kanyang emotions. Okay? And then we have here the King of Cups. Pero, in fairness to him, may feelings naman siya para sa'yo. Mahal ka naman niya. Yun nga lang talaga may mga nangyayari siguro sa buhay niya ngayon na pwedeng isinasaayos niya. Kaya medyo naguguluhan siya kung paano niya i-handle or aayusin yung relationship ninyong dalawa. Okay, mahal ka naman niya pero may mga nangyayari ngayon sa buhay niya na sinusubukan niyang ayusin. Kaya tipong medyo naggugulo yung isipan niya. Okay, and then we have here the Hierophant, the Five of Wands. So may mga problem siya talaga which affects your relationship with each other. Pero, yung iba sa inyo, he or she could be married before, or pwedeng separado na, diborsyado, or basta hiwalay na sila, pero may mga anak siguro na parang responsibility niya, na tipong kailangan niya asikasuhin. Kaya tipong nalilito siya kung paano niya aayusin din yun sa inyo or pagsasabayin yung relationship mo tsaka yung responsibility niya. Pwedeng ganun. Okay, basta there is something na nangyayari sa buhay niya na kailangan niyang i-prioritize siguro over you. But it does not mean na hindi kanya mahal. It's just that mas kailangan siya doon ngayon kaysa sa mas kailangan mo siya. Mas kailangan niyang ayusin muna yon kaysa sa bigyan kanya ng todo-todo na attention. Parang ganyan. Okay? And then we have here the King of Wands, the King of Pentacles, and then the Ten of Swords. Parang ang dami talagang involved na tao dito sa situation na to. Pwedeng sa side niya or sa side mo, may mga bumabalakid. Kaya tipong nahihirapan siya kung ano yung gagawin niya. Okay? Parang hinahanapan niya ng resolution or paraan, kumbaga, para maisaayos yung mga problema na ito. Okay? And then we have the Two of Wands, the High Priestess, and then the Four of Cups. Okay? So, may mga plano naman siya para sa inyo. Pero siguro hindi niya sinasabi nga. Hindi siya totally na makapag-open up to you. Hindi niya totally na masabi sa'yo lahat ng mga nararamdaman niya, naiisip niya, ganun. Pero
nakikita ko dito yung longing niya for you, pagka-miss niya sa'yo, at yung pangangailangan niya sa'yo. But unfortunately nga lang kasi may mga bagay siya na kailangan asikasuhin muna bago kanya maasikaso, parang ganun. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.